Sa kabanatang ito, tuluyan ng sasabog ang galit ni Doc Morgan laban sa asawang si Candice matapos nitong bastusin at idamay ang alaala ni Rebecca pati na rin ang kanilang mga anak. Ngunit sa gitna ng matinding kaguluhan sa kanyang pamilya, panibagong malaking problema ang sasalubong sa kanya. Ang iligal na pagbebenta sa 50 ektaryang lupa ng pamilyang Alcarte. Sino ang nagpalsipika ng kanyang pirma at sino ang mahiwagang nagmamay-ari na ng kanilang ari-arian. Sundan natin ang napakainit na eksenang ito. Simulan na natin. Jovan Morgan POV. Katatapos ko lang maligo at nakatapis lang ako ng tuwalya habang nilalakad ko palabas ng banyo. Kailangan ko pang ihatid ang kambal mamaya sa school. Then, diretso na ako sa ospital. Kakausapin ko pa si Lucy. Sana nakahanap na siya ng bagong yaya. Yung huling yaya halos araw-araw umiiyak dahil sa kalokohan ni Althea. God, hindi ko na mabilang kung nakailang yaya na ako. Bigla ko napahinto. Si Candice nakatayo sa paanan ng kama. Hubot-hubad. Nakangiti. Abot tenga. Para bang nanalo sa paligsahan. I stared for her for 4 seconds. Just 4. And all I felt was disgust. Wala namang iba kahit na konting desire. What the hell are you doing? Malamig kong tanong habang pinupunasan kong buhok ko gamit ang towel. Kumunot ang noon niya, halatang nadismaya siya. Pero saglit lang, then agad bumalik yung peke niyang composure. Tumayo ng mas tuwid, inuslip ang dibdib at para bang in-advertise ang sarili. Naked, sagot niya, tumaas ang boses. Nakahubad ako, Morgan. I am your wife. And? Tanong ko, walang gana. She smirked. 5 years na tayong kasal, pero ni minsan. Tinaasan niya ako ng boses. Ni minsan hindi mo ko ginalaw. Not even once. Do you know how humiliating that is? Natawa na lang ako, walang humor. Then, magkamay ka na lang. Sagot ko, diretso at walang pakialam. Nalaki ang mga mata niya. What? I shrug. Pag ako nagiinit, nagkakamay na lang ako. While looking at Rebecca's picture. Sa awa ng Diyos, nakakaraos naman ako. Sinabi ko na may pilosopong ngiti. Alam kong magagalit siya pero wala akong pakialam. Namula ang pisngi, nanginginig ang dibdib niya. She glares at me. Kung nakamamatay lang ang titig niya, baka nangisay na ako. And you think that makes better? Hindi ko napigilang ngumiti ng pilosopo. Well, mas mabuti na yun kaysa hipuin kita tapos may isip ko lang si Rebecca. Parang may bomba na sumabog sa mukha niya. What is wrong with you? Sigaw niya. What does she have, ha? She's dead, Morgan. Dead. And yet you still think of her? Yes, putol ko. Diretso at walang pag-aalilangan. I'll think of her every damn day. How dare you? Hiyaw niya. Kaya ko ring ibigay lahat ng kaya niyang ibigay. Nagsimula na siyang mag-hysterical kung ano-ano na. Ang sabi mo dati hindi mo siya mahal. You said that. You lied. You're a liar. I stared at her. Then I laughed again. Yung tawang walang kaluluwa. No, ikaw ang naniwala sa kasinungaling ang gusto mong paniwalaan. She shook her head violently. I can make you happy. I can satisfy you. No, you can't. I met her eyes directly. Walang takot. You can have sex with anyone. Fine, but Rebecca? Huminga ako ng malalim, masakit. She was different. She stilled. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin ako ng diretso sa mata niya. I love her with everything I had. My heart, my mind, my soul. Napailing ako. Sinasamba ko siya and when I made love to her, I gave her everything I couldn't give you. Napaatras siya, sumabog ulit ang mukha ni Candice sa galit. Walang hiya ka! Halos sigaw na niya, nanginig ang katawan. Tumawa ako ulit. Walang hiya talaga ako. And you wanted this marriage, right? You wanted this arrangement? Then live with me in hell. Hayop ka! Balik niya, halos pumutok ang ugad sa leeg. Ilang beses kayo nagtalik? Maraming beses. Sagot ko, diretso at walang pag-aalilangan.
Halos hindi ko siya tantanan dahil sobrang nakakagigil at masarap si Rebecca. Sarmas ko kong dagdag para asarin siya lalo. Mas lalo siyang namula sa galit. Halos malisik ang mata niya. Parang handa niya na akong patayin. Kaya inanakan mo ang babaeng yon at pinaalaga mo pa sa akin ang mga anak ninyo? You're sick, Morgan! Sick! Ngumiti ako, mapait at parang paloloko sa sarili ko. You wanted to be a mother, right? Lumapit ako ng bahagya. Enough para maramdaman niya yung lamig ng boses ko. This is it. Magsama tayo sa impyerno. Bawat salita ko parang tinusok ko siya. Magdusa ka araw-araw ng mga batang nakikita mo ay mga anak ko sa babaeng mahal ko para maalala mo palagi kung gaano kasakit ang ginawa mo. Napalunok siya, nanginginig. Hayop ka! Napakuyam ang kamao. Mas okay na yon, sagot ko. At least pareho tayo magdusa. Pinaparusahan mo rin naman ako araw-araw. So at least pantay na tayo. Matagal ko nang gustong tapusin ang lahat sa ating, Candice. Pero ayaw mo, binlockmail mo ko. Tinakot mo ko. You threatened to expose me. Huminga ako ng malalim. Pagod, sawang-sawa na. You knew I was terrified. You know I was trapped and you used it. Umiling ako ng mabagal. So don't act like a victim here. At oo, bulong ko. Naduwag ako, Candice. Noon, tumingin ako sa kanya. Ni awa, ni guilt, wala akong maramdaman. Humakbang na ako papunta sa closet. Magbibihis na lang ako at umalis sa presensya niya. Pero narinig ko ang boses ni Candice sa likod ko. Matalim, nanginginig at mayabang. Kapag hindi mo ako sinunod, i-expose kita, Morgan. Lahat ng sekreto mo. I'll fucking expose everything! Humintiw ako. Dahan-dahan ako marap sa kanya at tumawa lang ako sa kanya. Isang ngiting walang init, walang takot. Half laugh, half dare. Then do it, malamig kong sabi. Go ahead, expose mo ko. Wala akong pakialam. Humakbang ako palapit sa kanya. Mas maganda nga yan para magkaalaman, para mahiwalay ka na sa akin, para mawala ka na rin sa buhay ko, para matapos na. Kitang-kita ko kung paano kumibot ang bibig niya, parang biglang nagkulong ang hangin sa lalamunan niya. Tumahimik siya, hindi natuloy ang banta. Natakot? Yes, natakot siya sa sinabi ko. Takot itong mawala ako sa buhay niya. Nagpatuloy ako. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Yun ang dapat ay noon pa. Dapat sinabi mo na. Dapat sinabi niyong dalawa ni Raul ang ginawa ko. Humigpit ang pangako. Kung noon pa, Candice, kung hindi ko kayo hinayaan, sana hindi nawala sa akin si Rebecca. Sana, masaya kami ngayon kasamang mga anak namin. A family, a real one. Napangiwi siya pero may halong pangamba. Then she whispered the line that snapped something inside me. Sana pala, pinatay na lang din ni Raul ang natirang kambal mo para sama-sama na silang lahat sa dalawang namatay mong anak. Nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya. Tila nagdilim ang paningin ko bago pa ako makapag-isip. Napasugod ako. Nawalan ako ng kontrol. Wala nang pareno. Hinawakan kong leg niya. Sinandal ko siya sa pader at sinakal. Dahil sa'yo, narin kong sabi, nanginginig ang boses ko sa galit. Dahil sa'yo't kay Raul, napilitan akong papirmahin si Rebecca sa annulment. Humigpit ang kapit ko, halos ikabali ng leeg niya. Ginamit yung panakot ang kambal. Kakapanak ng niya at namatay pang dalawa naming anak. Tapos ginawa niyo mas masahol pang lahat. Ang mali ko talaga ay natatakot ako sa inyo. Nanginginig ang buong katawan ko. Dahil sa inyo't sa demonyong Raul na yan! Nagpumigla siya, halos tumabas ang mata. Nangingitim ang labi at pilit kinakala sa mga daliri ko na nakabaon sa leeg niya. Narinig kong paghingal niya. Umula halos wala ng tunog. Nagpapalit ng kulay ang mukha niya. Violet, nanginginig ang kamay. Pero hindi ako tumigil. Napakademonyo niyong dalawa. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako manginig lang sa galit. Sinira niyo kami. Pinatay niyong buhay namin. Mas lalong humigpit ang kapit ko sa leeg niya. Isang piga pa. At baka mapatay ko na siya. Pumasok sa isip ko ang kambal at doon ako natauhan. Parang may humawak sa likod ko at hinila pabalik sa realidad. Bigla akong binitawan ang leeg niya. Bumagsak siya sa sahig. Umubo ng malakas at pungay-pungay ang mata sa takot. Huminga ako ng malalim, mabigat at mapait. Tumingin ako sa kanya, diretso at walang pasensya. Walang awa. Subukan niyo nasaktan ng mga anak ko. Matigas ang tinig ko. I swear, Candice, I will kill you both. Makakapatay ako.
Hindi siya makapagsalita. Hawak pa rin ang leeg niya, tila hinahabol pa rin ang paghinga niya. Pero kita ko ang takot niya. Dahil alam niyang hindi na ako marunong matakot ngayon. Makinig ka. Sabi ko, mababa pero matalim. When it comes to my children, ibang usapan yan, Candice. Mas lumapit sa kanya para siguraduhin niyang malinaw ang bawat salita. Takutin mo na ako sa kahit na ano. Expose mo ko, sirain mong reputasyon ko. Hell, saksakin mo pa ako kung gusto mo. Napailing ako at mapaklang napangiti. Pero wag na wag mong idadamay ang mga anak ko. Kita ko sa mukha niyang shock, takot at hindi makapaniwalang nagawa kong gawin yun sa kanya. Pero kilala ko si Candice. Traidor. Kita kong pasimpleng pagkuyom ng mga kamao niya, pero hindi na ako natatakot sa kanya. Sa mga pananakot niya, huminga ako ng malalim at tumalikod. Tuloy-tuloy lang ako pupunta sa closet. Hindi na ako lumingon. Narinig ko siyang sumingot ng mahina at parang gustong magsalita, pero natuyuan ng boses. Good, mas mabuti nang wala siyang sabihin. Habang binubuksan ko ang closet, tanging isang linya lang ang nanatili sa isip ko. Basta mga anak ko ang pinag-uusapan, I will burn the whole world down if I have to. At sigurado kung narinig din yun ng konsensya ni Candice, kung meron pa siya. Mahigpit kong hawak sa kamay ang kambal habang naglalakad kami papunta sa gate. Bukas, araw ng Sabado, ihahatid ko sila sa farm para makasama si Mami Zet at si Lola Laura. Pagdating sa gate, pinatawan ko sila. Yumuko ako kay Althea. Young man, sabi ko, may hinang tono pero may diin. Please, huwag ka nang gumawa ng kalokohan today. Ayoko nang tawagin na naman ako ng principal. Don't make daddy talk to him. Tumango si Althea, yung tango niya na parang wala sa loob. Okay daddy, promise. Konting kalokohan lang. Umalik pa sa pisngi ko bago tumakbo pasok. Nagtawanan kami ni Mavis. My twin brother is really hard-headed. Sabi ni Mavis, umiiling pero nakangiti. Tumingala siya sa akin tapos biglang hinawakan ng pisngi ko. Daddy, no more beer, okay? It makes your heart hurt. Napangiti ako, yung tipong nawala sa sandalyang bigat sa dibdib. This little girl, alam talaga niya kung paano pag-aanin ng mabigat na dibdib ko. I pulled her close. Niyakap ko siya ng mahigpit. Okay, princess. No more beer. Hinugkan ko siya sa ulo bago siya pumasok sa gate. Sumunod ang yaya, mukhang pagod na. Parang one wrong prank na lang ni Althea, maglalaho na to. Pinakiusapan ko lang to na hanggang katapusan na lang pero sa pangakong double pay para lang manatili hanggang sa may mahanap ako. Pagkaalis nila, bumalik ang bigat sa dibdib ko. Parang sinakal ako ng hangin. Bumalik ako sa sasakyan ko at papunta sa ospital. Habang naglalakad ako sa hallway papunta sa klinik, may mga bumabati pero parang hindi ko sila naririnig. Nanginginig pa rin ang katawan ko sa galit ng maalala ang ginawa ko kay Candice kanina. Pagbukas ko ng pinto ng klinik, sumalubong si Lucy. Doc, good morning, bati niya, yung boses niyang laging kalmado. May update ako. Nakahanap na ako ng yaya. Pupunta siya end of the month. May tinatapos lang daw na contract. Mabait na bata. May kambal din siya, nakaedad din ng Mavis at Althea. Mukhang okay siya, Doc. Tumango ako. Good, that's good. Finally, may good news din ngayong umaga. Pero bago ko pamaramdaman ng buo ang gaan, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dad Jake. Red face. Nakasalubong ang kilay. Halos lunukin ng buong silid sa galit na nakikita ko. Dad, napakunot ang noo ko. What happened? Hindi niya ako pinatapos. Binato niya sa dibdib kong makapal na papeles. Tumama ng malakas at parang biglang sumampal sa puso ko. Dad, bakit? Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na pirmahan yan? Boses niya umaalingaw-ngaw sa buong klinik. Nagulat pati si Lucy. Napatigil ako at naguguluhan. What are you talking about? Huwag mo ko lokohin, Morgan. Sino nagsabi sa'yo na ibenta ang lupa natin? Tinuturo niyang papel na parang yun ang ebidensya ng kasalanan ko na hindi ko alam. Nakita ko nanginginig ang daliri niya. Napakurap ako. What? What are you talking about? Napapikit siya saglit. Kita mo sa mukha niyang pagtitimpi. Selling our land. The White Sand property. 50 hectares. Sino nagutos sa'yo? Ha? Singal niya. Nalamig ang buong katawan ko. Dad, I didn't sell anything. Hindi ko ibebenta yun. Never. Bumigat ang boses ko. At bakit ko gagawin yun? Pero lalo siyang nagalit. Ikaw ang pumirma. Ikaw mismo. Your name is on it. Legal ang lahat. May resibo. May deed of sale. May authorization.
What the hell happened to you? Humihingal siya at nanginginig sa galit. Dad, hindi ako pumirma ng kahit na ano, sagot ko. Defending myself. Yes, nasa pangalan ko ang lupa, pero never, as in never pumasok sa isip kong ibenta yun. Tumaas na rin ang boses ko. Talaga? Puntahan mo ngayon. Tignan mo ng dalawang mata mo. May rest house nang nakatayo. Malapit nang matapos. Tapos hindi mo alam? Ano ka tanga? You didn't even notice. Ayusin mo to, Morgan. Bago pa kung anong magawa ko sa'yo. He warned dangerously. Then tinilikurin niya ako. Diretsong lumabas ng klinik. Kumigpit ang pangako. Hindi. Imposible. Naiwan ako. Hawak ang papel na hindi ko malang alam na umiiral. Kung totoo ito, someone forged my signature and someone is messing with my family's land. At may ideya na ako kung sinong may gawa nito. Pero kailangan ko munang makita ang lugar kung gaano to katotoo bago ko harapin kung sino ang demonyong gumawa nito. Wala na akong inaksayang oras. Halos takbuhin kong hallway, makarating lang sa parking lot. Pagkarating ko, binuksan ko kagad ang pinto ng sasakyan. Binuhay ang makina at pinaharurot ang sasakyan ko palayo sa ospital. Halos kalahating oras lang ang biyahe, pero pakiramdam ko mas mahaba pa dahil sa bigat ng dibdib ko. Pagdating ko sa lupang minahal ko, mula pagkabata, agad akong napatigil. Damn it, napamura ako. Halos hindi ko mabilang kung ilang beses. Mga heavy equipment, excavators, mixers, trucks at sa harap may malaking board na may design na blueprint board na kasabit at doon nakapagpakita ng buong project layout. Hindi lang rest house ang planong ipatayo, isang resort, buong resort. Tangina, parang may sumabog sa ulo ko. Talagang nagiinit ako sa galit. Bumaba ako ng sasakyan. Halos hindi ko maisarang pinto sa sobrang taranta. Saan? Paano? Bakit? Paano na ibenta without my knowledge? Mabilis ako naglakad papasok. Ang daming tao, ang ingay ng mga makina. Putik, bakal, tila wala man lang respeto sa lugar na dapat ay para sa pamilya ko. At nang makita kong pinapagawang rest house, mas lalo kong napaigting ang pangako. Napahimas na lang ako sa bato ko sa pagkadismaya. Malaki, napakalaking rest house. Halos mansion type, modern, glass walls, high ceiling, full deck sa harap at malapit na siyang matapos. Doc Morgan, napalingon ako. Nakita ko si Architect Rosales, kasabay ko sa university noon. Kilala ko. Kilala niya ako. Lumapit siya kaagad, halatang kaba sa muka. Doc, good morning po. Akala ko po nasa... This is our property. Putol ko talos tumaas ang boses ko. Rosales, anong ginagawa niyo dito? Napayuko siya, halatang hindi siya komportable. Doc, may permit po. May deed of sale. Nagkaroon na po ng inspection. I'm just following orders. Walang bentahan na nangyari. Putol ko sa sasabihin pa niya. Tinignan ko siya ng diretso. Hindi ako pumirma sa kahit na ano. Stop the construction. Now! Bigla kami napalingon ng may nagsalita sa isang lalaki. May hawak na envelope na parang masyadong kampante. Dr. Alcarte, tama? Tanong niya, tumango ako ng may diin. Oo, and I need you to stop everything. Now, illegal ang ginagawa niyo. Tumaas ang boses ko sa halit magputukan ng ugat ko sa leeg sa galit na nararamdaman ko ngayon. Illegal? Tinaas niyang envelope. Doc, all documents are legal. Nasa amin ang original title. Nandito rin ang deed of sale. With your signature. Pinigilan ko hindi na sumigaw. Huwag mo akong lokohin. That was not mine. Hindi ako pumirma sa kahit na anong deed. Wala akong binenta. Dalhin niyo yan sa korte at dun tayo mag-usap. Ngumiti siya ng malamig. Kung gusto niyo po sir, walang problema. Haharapin namin kayo. Pero mas mainam kung hintayin yung may-ari. Darating sila sa katapusan. Nagayos siya ng papel, parang wala lang. Mag-asawang foreigner. The Turner, they'll explain everything. Para ko napaupo ng hindi naman, tinamaan ako sa sikmura. Hindi ako makahinga. Hinablot kong isang papel at tumingin. Lahat pirma ko, pero hindi ko matandaan. Hindi ng stroke ko. Hindi ng panahon na pumirma ako sa kahit na ano. Pero legal, notarized, recorded. Paano? Paano nakuhang titulo? Paano nila nagawa ito? This land, our property. Para sa mga anak ko ito. Para sa mga kapatid ko. Para sa pamilya ko. Paano ko ipaglalaban kapag hawak nilang lahat ng papeles?
Parang lumulubog ang lupa habang naglalakad ako pabalik sa sasakyan. Hinila akong pinto at pabagsak akong napaupo sa driver's seat. Hinawakan kong manibela. Halos pigain ko sa nanginginig kong mga kamao. Magkahalong nararamdaman ng dibdib ko, takot at matinding galit. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ko hayaan na mawala ito kahit na anong mangyari dahil pinaghirapan ito ng mga magulang ko. Sa gitna ng galit at pagsisisi ni Doc Morgan, nagawa niya ng ipagtanggol ang kanyang mga anak at harapin ang pananakot ni Candice. Pero hindi pa daw nagtatapos ang kanyang paghihirap dahil mukhang may panibagong traidor at demonyong gustong magpalubog sa pamilyang Alcarte sa pamamagitan ng pag-agaw sa kanilang ari-arian. At ang aral para sa kabanatang ito, huwag mong hayaang ubusin ka ng takot at ng iyong mga maling desisyon sa nakaraan. Ipaglaban mo ang katotohanan bago pa man mawala ang mga huling bagay na mahalaga sa iyo. Mabawi kaya ni Doc Morgan ang lupa ng kanyang pamilya. At sino nga ba ang mahiwagang Turner na nagmamay-ari na nito? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod nating kabanata.